Looks can be deceiving. Merong isang loan app na mukhang promising. Pero pagkatapos mong mag-go through the application process, masasabi mo talagang looks can be deceiving. Kung na-encounter nyo yung loan app na to, PAS, PIS, credit lending online app, kung makikita mo lang yung ads niya, asa-asa ka rin, huwag nyo munang i-download guys, dahil din-download ko yung loan app na to at sinubukan para mabigyan ko kayo ng heads up. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And in today's video, isa na namang online loan platform yung bibigyan natin ng spotlight. Okay, ang dami niyong ads guys. Nasa Facebook, nasa Messenger. At kung yun lang pagbabasihan mo, asa-asa ka rin na okay siya. Bago ka pa kayo dito sa channel ko, please hit that subscribe button because binibigyan ko po kayo ng heads up or warning or tip about sa mga loan apps na maaari nyo ma-encounter online. So yun nga, ito nga si PAS Lending Online App at hindi po sponsored yung video na to ha. Whatever na-encounter ko, i-share ko sa inyo. Nakita ko siya sa Facebook na need cash, apply now, happy days, cash waste. 3 months daw, yung 8,216 lang yung interest. 3 months, 10,270 lang yung interest. Too good to be true mga mare. Tapos lumabas din siya sa stories. Imagine, sasabihin niya, 22,000 daw, 2,576 per month for 9 months, 0.02% na per day. Huwag muna kayo maniwala, guys. Panoorin niyo na yung video na to dahil dinownload ko po yung loan app na to at sinubukan. And na kayo mag-decide kung okay siya o hindi. Pero, panoorin niyo muna yung mga screenshots na i-share ko sa inyo. And dinownload ko po sa sa iOS. Sneak peek, news flash. Dalawa po kasi yung numbers ko. Personal kong numbers registered sa akin postpaid. Yung isang number, yung tad-tad na sa mga applications, mga online loan platforms. Parang ayaw niya nang tanggap. Pero siguro nagamit ko na to dati nung nag-apply ako sa mga kapatid niyang loan app. Walang dumating na OTP. So yan guys, pag nag-apply kayo sa loan app na walang dumating na OTP, alam niyo na. So ginamit ko ibang number. At yun, nakatanggap ako ng OTP na galing po sa number na to. So, while I was waiting for the OTP, I got a chance to read one glaring comment. Glitch siya. Scam daw yung lending app na to. Kasi what they will show you and their computation for your loan is very much different to what you're going to receive. Parang kinabahan ako doon. But anyways, guys, I gave my other phone number. I got an OTP. And mag-a-agree po tayo sa privacy policy niya. Kaya yun, sinilip ko, sino ba yung company behind? Although sinasabi niya na under siya sa kay, ewan ko parang hindi po Philippines, parang India yata. Indian sounding yung developer. The loan is provided by LHL Online Lending. Now, if you're going to check the Securities and Exchange Commission website, the list of recorded online lending platforms updated as of February 2025. Char, andun si LHL Online Lending. Pero yung nakalista doon is pautang online and pautang peso. Siguro na idea niya kayo kung anong mapapala niyo sa loan app na to. But anyways, meron siyang pagganitong page. Pero pwede nyo kalimutan yan. So, magsasubmit po kayo ng personal information, province of residence, city of residence, basically your address. And then, education level, marital status, number of children, click continue. Profession, hingi pa rin siya ng information like how long you've been working there, monthly salary, pero at least hindi siya naghingi ng phone number ng company mo. So, tatlo lang po yung hihingi niyang contact details pero gusto niya, meron siyang access sa lahat ng contacts na nasa cellphone niyo. Is it worth it? Oh, by the way, bago ka makapag-continue, on that page, hihingi rin siya ng email address. So, is it worth giving access to all your contacts? Here's where it gets bloody. Bakit? Lumalabas yung ibang mga online loan platforms. So, parang parehas lang din naman yung offer. So, doon na muna ako sa kay PAS Credit. And mukha siyang promising kasi pinapalabas niya yung offer niya daw is 10,000 pesos with 120 days na loan term. Kunyari, June 28, 2025 pa. And then meron siyang service fee na 8 pesos and interest na 320. Well, andun din yung kanyang computation but like I said, too good to be true guys. Mukha siyang promising. Kung yun lang yung tinitingnan natin. But baka magugulat kayo guys. Kung totoo talaga mababa yung interest, walang magiging ganitong comment. Akalain mo sabi dito, 10,000 din yung naging offer sa kanya. Pero, 1,950 lang yung natanggap niya, yung loan is 3,000. And you're going to pay 2,900 after 6 days. So, hindi 120 days, hindi siya 3 months to pay tulad ng nasa computation niya, 7 days lang or 6 days lang siya.
nakakatakot yung mga ganito. So, based lang sa nakita natin, manluloko pala yung loan app na to. Ha? And that is based on what I've seen so far. So, pinagpatuloy ko pa rin guys, yung application kasi tiningnan ko kung may matanggap ako. At buti naman, na-reject ako guys at wala akong may natanggap. Wala ang pumasok sa GrabPay ko. Baka ayaw na kasi flag na yung phone number ko. Sabi niya, dahil hindi ako na-approve sa loan app na to, sinasuggest niya na subukan ko daw yung other loan apps. Oh, by the way, pag submit mo ng confirm ha, akala ko lusot na ako sa yung nagbigay lang ako ng 3 contacts. Nung kinonfirm ko, saka siya humingi ng location sa aking address. And humingi po siya ng access sa lahat ng nasa phone book ko. Ba't gano'n? Meron siyang delete account pero parang fishy kasi nung tinik ko yung delete, ayun, na-delete daw successfully. Ganun lang, ganun na yon. Parang na-feel ko na parang hindi maganda sa loan app na to. Oh, humingi pa siya ng 5 stars ha, pero hindi naman siya mga approve. Try daw si FlashEase, si RapidEase, yung mga ibang loan platforms na andon. Pero parang feeling ko ganun pa rin kasi pare-parehas yung offer nila. And most likely, baka kung itry mo yun, baka either ma-reject ka or iba pala yung i-approve niya or ipapadala niya kaysa sa pinipresent niya. So, para sa akin ha, wag na lang kayo guys, kung ako lang masusunod ha, wag na kayo mag-submit ng ID sa loan app na to, wag nyo nang ituloy. Yung mga government IDs na the usual din na hinihingi ng mga loan apps na ganito din katsaka. Kasi pag pinicturean niyo yung ID nyo, ayan, makaka-capture niya yung other details. And then, 2 modes of payment, merong e-wallet, meron din bank transfer, but wag na guys, na hindi po siya worth it. Baka mawindang lang kayo sa kung anong matanggap nyo. At sumakit lang yung ulo nyo sa babayaran nyo after 6 days or 1 week. Ayun. Sa inyo po yan kung papapatuloy nyo yung application nyo o hindi. Pero para sa akin, ayoko sa ganitong mga loan apps. Looks, indeed, can be deceiving. Mukha siyang okay. Kasi may pa-computation pa siya. May mga ads pa siya. Dapat ma-flag yung mga ganitong ads. Hindi dapat pinapayagan na lumusot sa Facebook kasi marami yung maloko. Sa asa tayo sa ganito, yung pala, iba pala yung matatanggap natin. So that is why, suggestion lang din ha, subscribe kayo dito sa channel. Dahil nag-review po ako ng iba't ibang mga online loan platforms para kayo may idea kung okay ba sila o hindi. Yung opinion ko is just my opinion. Nasa inyo pa rin yan. Yung importante is, talaga, pasok nyo talaga yan sa ulo nyo guys ha. Ingatan po natin yung ating personal information at huwag po tayo basta-basta nagsasubmit ng kung ano-ano sa mga online loan platforms na medyo shady. Siguro may iba na naman magsasabi na palpak na naman yung review ko tulad nito at dahil nega ka, tekis ka na kaagad pag ako'y magpa-Gcash. Dahil sinabihan mo kong palpak. Charot lang, baka sabihin nyo na ano ako ha. Baka sabihin nyo nang dudumot ako. Charot lang. That is all for today's video guys. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!